Oh, well, tingnan nyo naman kung gaano ka-hospitable ang mga taga Davao. Oh, yung family ni Doc De La Peña at saka yung family niya and friends, andito sila. Oh, you see, ayan, meron kaming konting salo-salo dito. Huwag kayong mainggit. Pagdating ng araw, makakatikim din kayo niyan. Alam nyo, hindi nyo paniniwalaan. I mean, I myself was really surprised kung gaano ka-accommodating ang mga tao dito and how much they appreciate nung nagamit nila atubing doon sa kanilang mga alaga. Tingnan nyo po. Ayan. Nova Aqua Farms, dealer of milk with finger lake. It's a certified atubing users. Note, conditioning cages with tall red flags, northernmost portion of Panabo Mariculture Park. I mean, ito yung mga gumagamit and they were so proud gano'n na Filipino product, gano'n malaking improve sa kanila. And ito ang a little bit more, actually more touching nung pagdating ko. May nakalitong welcome Engineer Walter Alvarez. Ito dyan, yeah. So, at least magkakameron kayo ng idea about the Davaoeños na yung culture nila dito and how yung mga visitors, you wouldn't believe even yung kanina yung pagkain namin was really prepared. And then yung bangus na kinain namin na nilagyan na atubi, just the same, ibang-iba ang lasa, very lean meat ang lean meat ang karne at saka walang lansa, ibang-iba talaga ang lansa. Okay, din mamaya titingnan natin kung maabot pa namin si Consilor para dun sa breeding niya. Dito meron na yung atubi, no ba? Yung atubi user, oh. Yung mga fans. Nakakatuwa dito, talagang very cooperative ang mga taga Davao. Yan, daig na daig tayong mga taga Manila. Dito kahit saan merong atubi, ano yan, no? Ayan, no, kasi nakita nila yung result sa isda. Honorable Roy ka talaga. Oo. Ang galing. Dito nagkalat na yung atubi sa Davao City, oh. Kahit saan tayo. So makikita nyo tong isda na yan, yung bangos. Yan siguro hindi ko malam kung mga 4 days o 1 week pa lang nabigyan na atubi, pero napansin nila na malaki ang improvement pa rin. Tatanungin natin ito, no. Mrs., ano po bang pangalan nyo? Kayo, ano pangalan nyo? Yayang. Yayang. Oo. Aling Yayang, ano napansin nyo sa bangos magmula nung kasi nung araw wala pang atubi, tapos itong recently lang to, although na-play yan. Meron ba kayo napansin sa lansa ng isda yung noon at ngayon? Noon malansa, ngayon hindi naman, hindi na malansa. Ayun. Tapos yung karne ho, ano napansin nyo sa karne ng isda? Ang siksik, makapit kasi yun noon pag ano mo sa kuan na ito madali lang, ngayon mahigpit kumapit. Ayun. Bisbay malaman. Malaman, no? Siksik ba? No? Kaya lang, hindi pa kayo nakakakain no? Hindi pa. So hindi nyo pa natikman yung bangus natin? Hindi pa. Ganon. Aha. So, maghahanap tayo yung nakatikim ng bangus. Okay. Maraming salamat, Aling Yayang. Okay. Ito sir, bisita pa yan. Hindi, kasamahan natin to. Pero anyway, sige. Magkakaibang lasa. Pastor Jun. Lasang bangus eh. Lasang bangus. Yung original na bangus. Yeah. Tayo na. Apin tayo ba? Pastor. Ayan. Ayan. Sino picturean ko? Kami na rin, sir. Dalawa, tatanungin ako dahil yung... Lumapit ka! Ayan. Ito, yung dugo kasi, pagka yan ay pinatay natin, alam nyo, malansa ang dugo eh. Pero si Kadok, alam nyo na, expert to dahil meron tong restaurant sa States. Yung Kadok, Kadok, saan bang masasabi mo dyan? Alam nyo, parang miracle tong isda na to, no? Una, ito, malansa dapat tong mga bitukan na to pero wala siyang amoy. At saka itong mga dugo na to, dapat to malansa eh. Pero wala, talagang natural ano dahil sa atubi na ginamit ni engineer at saka ni Dr. De La Peña. So talagang proven, may restaurant ako sa Amerika,
Pag kainawakan namin yung ganito isda, malansa. Pero ngayon wala. Maski na ano, ito may dugo ang kamay ko. Aamuin ko siya, wala siyang amoy. Kita nyo, ayan o. Yan ang power ng A2B. Ito po, okay. Introduce yourself. Si director pala, director, kayo mas familiar kayo yung lasa ng bangos dahil lagi taga dito kayo. Yung noong araw na wala pa tayong A2B, meron ba kayo napansin na difference sa taste? Malaking difference. Malaking difference sa taste. Kaya ngayon palagay ko lahat ng mga fish operators will be using A2B. Ano napansin yung difference sa taste nung Wala na, even ngayon walang amoy after even eating or handling the yung taste quality yung ng taste quality. fish meat? Very good. Very meaty. Yeah. Tsaka ito napansin nyo. Uy, ko mag-interview. Kon ka rin, Sige. Kasi kanina, hindi pa. Yung totoo na to. Patay natin. Sige. Okay, Pastor John. Actually, ang bangos eater sa California. Lahat ng mga bangos natin na export from Philippines to US. Ang isa sa napansin ko rito sa bangos natin ngayon with A2B, yung amoy, yung lansa. Masarap kainin siya kasi wala man lang natitirang amoy sa either sa kamay mo or sa panlasa mo, yung after effect. Yung lansa nga, yung fishy. Yung fishy. Yeah. Actually, hinahawakan namin parang hindi siya isda Parang hindi siya, usually pag hinawakan mo, ang amoy niyan, amoy isda. Ito, makuhang hindi isda ang hinawakan mo. Yeah. Ito si naiamoy niyo yung kamay niyo kung malansa po. Amoy niyo po kung malansa ang ano. Wala. Walang lansa no. Wala. Ayan po yung dalawa at makita sa TV sila po yung gumagawa ngayon nagbuboneless ng mga bangos. Okay. Kita nyo, tsaka wala pang langaw ha. Hindi nyo napapansin. Hindi kayo nilalangaw. Hindi, wala nga. Tingnan mo, kanina pa. Normally pag malansa nilalangaw yan. Pagka malansa.